Hello, hello, hello. Today, i-update na natin yung life PO4 battery natin. Ito ay 750 amp hour na 51.2 volts 16S battery para sa ating solar setup dito. Papalitan natin yung BMS and then tatry nating i-connect yung BMS papunta sa ating DE. Ang gagamitin nating BMS ay DALI BMS. Usually, mga nagdi-DIY ng battery kapag gustong ikabit sa DE, JK BMS ang ginagamit. Pero, alam nyo ba na pwede rin ikabit ang DALI BMS sa inverter nyo? So, papakita ko sa inyo kung paano yun. Bakit ba natin gustong palitan yung BMS natin? Nagka-problema ba yung mga BMS natin dito? Wala naman pong problema. Nagpa-function po na maayos yung battery natin. Pero kung maaalala nyo kasi, ay iba-iba yung BMS na ginamit natin. Gusto ko kasi malaman kung ano bang BMS ang magandang gamitin. Isang BMS na ginamit natin yung ganito. Parang yung mga BMS na nilalagay ito sa commercial batteries. Ito pwede na itong ikabit sa inverter natin pero isa lang kasi siya eh. So, meron tayong isang ganito, isang JBD BMS, tsaka isang DALI. Nag-work naman sila na maayos. Pero napansin ko lang na pag nadi-discharge tayo, ay hindi sila sabay-sabay nadi-discharge. Usually, nauuna to. Possible dahil kasi hindi nga optimize yung wiring natin. Kasi temporary lang itong mga wiring natin. Naging pansamantagalan na. Yung mas maliit na wiring, etong nasa taas, most likely, siya yung unang madi-discharge kasi siya yung pinakamalapit dito sa terminal natin. So, isa yun sa rason at isa din siguro dahil nga iba-iba yung BMS natin. So, yung BMS kasi may resistance din yung mga yan dahil sa mga MOSFET na gamit. So, kung magkakaiba yung BMS nyo, magkakaiba din yung resistance. Hindi rin sabay-sabay madi-discharge. Kaya, yun, napag-decision na natin palitan na yung BMS ng pare-pareho. So, meron tayong tatlong BMS na DALI. So, ito na yung bagong version ng BMS nila. Ang gusto ko sa DALI ay yung connector nila ay may kasama ng wiring tapos ituturnilyo mo na lang. Unlike sa JBD na kailangan mong gumawa ng ganito. Kailangan mo pa mag-crimp. Kapag magdi-DIY naman ng battery kasi tatlo lang usually ang pagpipilian natin. DALI, JBD o JKBMS. DALI ang napili natin kasi gusto ko nga makita kung pwede nga bang ikabit yung DALI sa DE. So, yung JKBMS pwede talagang ikabit dito, pero yung DALI, wala masyadong gumagawa eh. Wala pa talaga ako nakita sa YouTube na gumawa talaga na DALI ang ginamit para sa mga hybrid na inverter nila. Tapos para makabit yung BMS natin, meron siyang communication board. Ayan. I'm not sure kung pwede bang ikabit directly kasi meron tong RS485 tsaka CAN na port dito. Ewan ko kung pwedeng ikabit directly siya sa DE. I think pwede. Pero gagamit tayo ng ganito. Binibenta din to ng DALI para kasi tatlo to eh. Para mapag-parallel natin. So pwede natin silang pagkabitin. Parang yung mga BMS din nung ganito. Yung meron din, makikita nyo yun. So, parang ganun din siya. Parang sa mga commercial na battery na. Pag magdi-DIY, tapos DALI ang gamit nyo, pwedeng gumamit ng communication board. So, una, ikabit natin yung BMS natin. Tulad before, ang gagawin natin, lagyan natin ng mga lugs ito para ilalagay lang natin sa terminal block. Ewan ko, makita nyo yun na nandito. Papakita ko mamaya. So, sige, babalik tayo pag nalagyan natin ng i-crimp natin yung mga terminal lugs dito. Ayan, tapos din. So, i-move lang natin yung battery natin para may ikabit na natin yung BMS. So, ito na yung likod. Unahin natin yung taas. Tatanggalin na natin itong mga to. Tanggalin ko lang muna itong cover para ma-disconnect na natin yung BMS. Ayan, natanggal ko na. Itong BMS na to napakamahal. More than 10,000 na ata. Nung binili ko kasi to, hindi pa available dito sa atin yung JK BMS. Kaya ito yung binili ko. Ang laki niya eh. So, 200 amps to. Tapos, papalitan natin ng 200 amps din. Ganito lang siya kaliit. So, super compact. So, napakadali lang magkabit ng BMS. Ikakabit lang natin itong balances ng BMS dito sa terminal block natin. Meron tayong ginawang video tungkol sa pagkabit ng BMS.
Kung gusto nyo panoorin yan, lalagay ko yung link sa description below. So, negative natin ay eto. So, sunod-sunod lang yan papunta dun. Susundan lang natin. Ito yung main negative natin. Yan, nakabit na lahat. Next, kabit natin yung etong P-negative. Dito yan, papunta na dito sa main terminal na papuntang load. Etong B-negative ay sa battery negative natin. Ito. Ganda ng cable nila. Makapal, pero malambot. 35mm ata to. So, yung P-negative na wire na kasama niya masyado maliit. Hindi aabot mula dito papunta doon. So, gagamitin natin yung dati nating cable. Makabit natin dito. Ayan, so may negative papunta sa B negative ng BMS, P negative papunta na sa output natin. Dito papunta na yun ng inverter. Temperature pa pala, hindi natin nakabit. So, hindi siya mag-work kapag hindi nakakabit yung temperature natin. Sabit lang natin. Dito yan sa NTCA. Pwede rin natin ikabit yung Bluetooth, pero kapag kinabit natin yung pang communication board, ay dito rin siya ikakabit sa Bluetooth connector. Pero for now, ikabit natin para makita natin yung status ng cells natin kapag kinabit na natin yung BMS sa app. So, yun lang. Kakabit na natin to. Umilaw na. Nag-blink ng green. Yung Bluetooth natin walang napipindot. Check natin sa app kung meron na. Local monitoring. I think ito yung luma Ito yung lumang BMS. Hindi, ito yun. Makikita nyo yung code dito. Dapat yun yung lilitaw dun. Kaso wala. Bakit kaya? Okay, so nakita ko na. Hindi lang pala nag-automatic update to. Dati kasi pag open mo nag-update automatic yung list. So i-click lang dito. Click ko lang yun. Yun, no? Lumitaw na siya. 1195. So ayun. And then okay na yung battery natin. Kung makikita nyo hindi balance, may 3.30 volts dito, tapos 3.4. So, kailangan natin lagyan ng active balancer din to kasi hanggang ngayon wala pang active balancer to. Kasi tinitignan ko ngayon kung anong cells yung mga hindi maganda. Pero kahit na wala active balancer na gagamit ko yung battery, nagtatagal din naman siya. So, ayun, okay na yung battery, nag-work na siya. Ang gagawin na natin, try na natin siyang ikabit papunta sa DEA inverter natin. Gagamitin nga natin itong BMS pala to. Ito communication board. So ikakabit siya. Kakabit mo dito. Ayan. Tapos yung kabilang dulo kung saan din nakakabit yung Bluetooth module. Dalawa yung port na pwedeng pagkabitan, UART. Titingnan natin kung pwedeng sabay ba na may Bluetooth at eto. For testing lang muna, hindi muna natin i-fix to. Teka lang. Lagyan natin ng something para hindi ma-short or kung ano man. Lagyan natin ng protection sa likod. Teka lang. Ayun to. Another pansamantagal na setup natin. Shoot ko dyan. Ayan. Hindi na siya gagalaw. Tapos hindi na rin natin problemahin kung maso-short sa metal yung mga parts sa likod. May manual naman. Ayan, so makikita nyo kung ano yung mga parts nito. Ito ay RS485 232 for canvas. May dry contact din. So normally open to. Nagko-close kapag lobat yung battery. So pwedeng ikabit sa generator siguro para mag-start yung generator kapag lobat na yung battery. Reset switch ata to. Hindi naka-label kung ano yan. Reset switch ngayon. So mukhang ito lang ang kailangan ikabit. Let's see. And turn on na. Full. Ito power indicator, operating light, tapos ito fault.
Next ay kakabit na natin siya sa inverter natin. So tinanggalan na natin yung cover niyan. Tapos tinignan ko na yung pin ng CAN tsaka RS485 kung magko-compatible ba siya sa DE. Yung RS485 ang pinakamadaling gamitin. Kasi pwede na natin gamitin yung cable na kasama ng DE. Ito. Kapag sa CAN bus tayo magko-connect, kailangan nating i-customize yung cable natin para maging compatible siya dun sa CAN port ng DE. So, RS485 muna ang i-try natin. Kabit lang natin siya dito. Yung 485 natin dito natin kakabit sa pinakauna. Tapos punta na tayo sa battery settings. Yung battery natin ngayon, nakaset lang siya sa ayan, use bat voltage. Set na natin siya sa lithium. Save natin. Check ulit natin. Ayan, naka-lithium na. Ito tayo sa baba. Lithium mode 00 pangkantong 0. I-set natin sa 12. Yun yung RS485. And then save. Let's see kung may madidetect na. So wala na di-detect, 0% pa rin. I think kailangan i-program yung etong board na to. Kunin ko lang yung laptop ko. Tingnan natin kung pwede. So before natin i-connect tong board papunta sa DE inverter natin, kailangan natin i-program yung protocol nito para makapag-usap silang dalawa. Kailangan natin gamitin yung kasama niyang USB converter. USB to RS485, kakabit nyo yung USB dito. Yan. Tapos sa PC, mag-download tayo ng software. Ito maraming software na pwedeng i-download. Una kong trinay itong PC software monitor. Kasi yun yung software na ginamit dun sa video ng DALI kasi meron silang demo kung paano ikabit to. At ito yung ginamit nila. Ang problema, pag nag-connect ka, so para mag-connect, punta dito sa communication settings. Tapos make sure tama yung port. At open port. Ayan. So, walang nababasa yung software. Yun ang problema. So, nag-try ako ng ibang mga software. At ang nakita kong gumana ay etong PC software na applicable to integrated ESS BMS. So, yun yung dinownload ko. Ito yun, BMS2.exe. At ganun din, para mag-connect, punta sa communication settings. Tapos, ito, RS485. Make sure tama yung port. At yun, meron na voltages na nababasa. And then, yung settings, yung protocol na gusto natin palitan, pupunta sa administrator. Ayan. So, hinulaan mo lang yung password. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 siya. Ayan. And then, ang kailangan natin puntahan ay dito sa manufacturing. So, may mga settings yan na pwede natin palit-palitan. Ang kailangan natin ay dito sa inverter brand. Isa-set nyo siya sa DE. At port type, RS485. Ayan. Set. Ayan. Set nyo rin yung isa. Ayun na, okay na. Pwede na nating i-close to. At i-open lang ulit natin. Make sure na change. So, ulitin lang natin. Ayan, so tama na yung nakalagay na inverter brand tsaka port type. So, okay na yun. I-disconnect na natin yung eto. Tapos sa DE natin, punta ka sa BMS RS485. Ayan. Ayun, meron na lumilitaw. 99%. Kanina 0% yan. Okay na. So, ngayon at napagana na natin, isunod na natin yung pagparallel. So, ikakabit man natin yung isa pa dito sa isa pang batteries. So, kinabit ko na yung isa pang BMS dito. Ayan, same na BMS. At ikakabit na natin to. I-check pala muna natin kung working yung bagong kabit. Tatlo na yung lumilitaw. Ayan, so working naman. I-rename natin. At ayan, lumilitaw na. LFP Pack 2. Check lang natin yung parameters. Single cell volt low, 2.5. Volt high, 3.65 natin. Naka 3.75 siya. Which is, kuminsan okay naman yun para hindi nagdi-disconnect yung BMS kapag sina-charge. Kasi nag-error yung
Itong DI natin kapag na-hit natin yung 3.65 per cell. Kung naka-set up ng properly yung voltage sa inverter natin or sa solar charge controller natin, dapat hindi natin ma-hit yung 3.75 at kung balance yung cell. Kaso hindi pa balance yung cells natin, so isi-set ko muna ng 3.65 at 2.5 volts. Okay na yan. State of charge set. Dapat 100 yan kasi puno yan. Bagong BMS kasi kaya 49.9 yung nakalagay. Hayaan na natin. Magre-reset naman yan Hindi naman talaga to kailangan kasi magre-reset yan kapag china-charge natin. Nakita ng BMS na puno na siya, automatic magiging 100 yan. So parang kung gusto mo lang initial na state of charge, ang alam ko kanina nasa 70% tayo So palitan ko na ng 70. Tapos temp, parameters. Okay na yan. At kung makikita nyo dito yung communication method, RS485, tsaka yung protocol type NAN. Hindi natin babaguhin yan kasi hindi naman yung BMS yung pinapalitan natin ng communication method. Itong communication board ang pinapalitan natin. So, kahit di nyo napalitan yun. Papalitan nyo lang yun kung magkoconnect tayo directly sa BMS, which is gagawin natin sa separate na video para mapakita ko. Ikakabit na natin ito. Kabit muna natin to. Ayan. So, ito yung isa. Yan yung pangalawa. At bago natin i-parallel, kailangan i-adjust natin tong deep switch. Nakalagay sa manual kung paano siya isi-set. So kapag isa lang yung battery nyo, walang naka-parallel, ayan, naka-off lang lahat. Nakababa lahat yung deep switch. At kung magpa-parallel tayo, sundin natin to. On natin muna yung isa. Ito, on natin yung 1. Ito yung main. Tapos yung pangalawa, isi-set nyo yung 2. Tataas natin yung 2. Ayan. Ayun, nag-reset, namatay yung ilaw. Tapos i-connect natin to papunta dito. Before pala natin i-connect sila, ay hindi pa pala natin nababago yung connection protocol na ito. So connect natin sa computer. Ayan, connect lang natin, communication settings, open. Wala pa lumilitaw kasi hindi pa pala nakakabit. Nakabit lang natin sa dito. Ayan, close natin and open ulit natin. Ano nangyari? So sinet kasi kanina natin yung deep switch to 2. So tinaas natin yung deep switch 2 at kapag nakataas siya, nagiging offline na. Pag binaba natin, yun, binaba ko, ayun, lumitaw yung details. So I think baka hindi na natin kailangan palitan yung protocol kasi hindi naman siya yung master na battery natin. So parang slave battery yan. Try lang natin, hindi na natin papalitan yung protocol niya, i-connect na lang natin. Ayan, tapos balik natin. Ayan. Ang sabi nila kapag yung main na battery ay nakakonect sa inverter through RS485, yung mga battery na ipaparallel mo, i-connect mo sa CAN. At kung sa CAN ka naman nakakonect sa inverter, RS485 yung gagamitin mo. Pero dun sa video nila na nakita ko, kinonect niya naman sa RS485 yung second na battery. So itry lang natin kung RS485 yung ikakabit natin. Lagay ko sa RS485A, ito sa B. Let's see kung may nagbago na sa battery natin dito. Wala. So try natin yung CAN port, which is yun naman yung original na plan. Sa A ko nilagay, lagay natin sa B dito. Ayan, mukhang okay na after natin gamitin yung CAN port. 75% na yung lumilitaw dyan, kaya alam ko na working na kasi yung pack 1 natin, ang capacity niyan 80%. Ayan. At yung pack 2 natin ay 72%.
Pero pag nag-add yan, ayan, 76% na. 76 na yung lumilitaw dito. At tignan natin yung info kung lilitaw talaga. Ayun, so dalawa na yung nakalist na battery dito. Ayun, okay na. So ganun magparallel ng batteries sa ating DN na inverter. Hindi na pala kailangang palitan pa yung protocol nito kasi hindi siya yung master na battery. So sa susunod, ang gagawin natin ay kung paano ikabit yung DALI BMS na directly dito sa inverter natin na hindi na gumagamit ng communication board na ganito. Kasi pwede naman ganun yung gawin natin kung isa lang yung battery pack nyo. Sa atin kasi tatlo. Kaya gagamit tayo ng ganito para ma-consolidate yung data na nakikita ng inverter natin. So ayun po, pag may katanungan pa po kayo kung paano natin ginawa to, just leave a comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!